Miss Cindy Gonzalez, Merly, Meredith, good morning sa inyong lahat dito sa istasyon. Alam mo, Miss Cindy, kailangan maibato natin ito eh. 6.2 ang dinanas na lindol doon sa Surigao del Norte. At kasalukuyan, mga ilang oras lang, tumama rin ang, I think, 5 dyan sa Zambales, Leyte. Ano ba ito, namamasyal? Mukha yatang sa shopping na ng pamasko itong lindol na ito eh. Di naman ang magaling, oh. At sinasabi nila, this might, again, like what I said last week, go through the weekend. Wag naman sanang maligaw dito sa Metro Manila. Pinag-uusapan na ngayon, pati si Solidum, na direktor ng PHIVOLCS, i-discuss niya yung kabigatan ng Big One kung ito ay hahagupit sa Manila. Not a very good scenario, Kaya, dyan sa inyo sa Pilipinas, bumabati muna kami from WRMN New York, simulcast dyan sa 558 DCXL RMN News Manila. Magandang umaga, tanghali, gabi, sapagkat tayo napapakinggan sa iba't ibang panig ng daigdig. Now, getting back to lindol, kailangan ibalik yung, twice a week ang gawin nilang ehersisyo ng mga bata sa Metro Manila. May mga mestra akong napanood sa ating widescreen na talagang yung pag-uga, yung lindol, tinamanan ko. Mahirap na lang. Baka matakot yung mga kababayan natin eh. At any rate, tsaka ngayon, usong-uso daw sa Pilipinas, yung malatrangkasong pakiramdam. Sana naman wag lumala eh. Sobrang na inaabot na hirap ng mga kabayan sa Pinas. At itong kawalanghiyaan na ginawa ng mga taga DPWH, bilyong-bilyong mga salapi ang mga ninakaw, ayan ang laman ng mga pahayagan dito sa Amerika. I will repeat, pati ang US State Department naglabas na ng kanilang statement na yan makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Napakalungkot, Kuya Eddie. Hindi mo naman sasabihin ang Pilipinas isang bansa na salbahe. Ang sinasabi nila, pinakamagalang daw na bansa sa Southeast Asia ang Pilipinas. Kaya lang, medyo natatabunan na pagdating sa ekonomiya ng mga ibang kapitbahay. Isipin mo, Bangladesh, Miss Cindy Gonzalez, Bangladesh, nauna pa ngayon sa rating economically sa Pilipinas. Of course, ang Malaysia, ang Indonesia, nandun na yun nung araw pa sa taas
pero humagupit ang Vietnam. Ang malaking katanungan, ito bang mga gumagawa ng katiwalian o korupsyon sa Pilipinas, hindi ba sila nakukonsyensya? Walang budhi. Tama yan, Miss Cindy Gonzales. That's the right word I've been looking for. Budhi. Meron ba sila? Maitim. Maitim. Ay. Alam mo, merong isang sundalo sa Philippine Marines na ngayon retirado na, pero aktibo sa kanyang mga kasamahan sa nangyayari sa korupsyon sa Pilipinas. Sinasabi na ito'y dapat masugpo. Dahil ngayon kami, private citizen na, pero nagbabayad kami ng tax. Mga buhay sa bahay and all that. Sabi, ninanakaw lang, ilalagay sa harapan natin, bilyon-bilyon, isinusugal lang nila. Di naman ang karambaso. Ang pangalan nito ay si Retired Marine Colonel Ariel Quirubin. Consider siyang bayani noong unang EDSA People Power 1. Kilalang kilala ito. Malaking pangalan nito sa Philippine Armed Forces. Kagalang-galang. Pero sasama raw siya sa mga rally, especially yung darating na malaking rally na magsasama-sama ang mga simbahan, Katoliko, Iglesia ni Cristo, at nakikiusap siya na sana ang mga Pilipino wag nang magwatak-watak. Yung mga pro-Duterte at saka anti-Duterte at saka yung mga resign Marcos, wag nang pag-usapan niya yan. Hindi ito dapat maging politika. Yung corruption na yan, ang kalaban yan, yung pagkahati-hati ng mga Pilipino. Marunong ito dahil ito, napasabak na ng gera ito sa Mindanao. Literally, yan namatay. Literally. Flatline na yung kanyang EKG. Mabuti na lang sa awa ng Diyos na buhay. Kaya siya considered really a warrior. Ariel Quirubin. Hindi biro yung pangalan na yan. Kasama niya si Baguio City Mayor Magalong dun sa Mindanao nung sila'y nakipagbakbakan. Ngayon, ang tanong, meron bang ginagawa ang pamahalaan na masasabing talagang sinusugsog kung sino ang mastermind nito? That's the big question. Sapagkat kung sino man ang nakakaalam nito, yun ang dapat panagutin. According to Marine Colonel Quirubin, walang nakukulungan niya kahit sino. Yun ang nais na malaman ng taong bayan na niya. Ano ang gagawin natin? Freedom of expression na niya. Huwag nating daanin ito sa puwersa. Sapagkat kung magkakaroon na niya ng paksyon at sabay-sabay itong lumusob sa Mindiola o kung saan man, magkakaroon na naman ng gera patani sa loob ng armed forces. Pinapaliwanag niya Nakita ko yung interview at sinikap kong i-tape para maparinig ko kung ano sinasa loob nitong Marine Colonel Quirubin.
Very active siya. Respetado siya ng mga general sa military ng Pilipinas. Pakinggan natin yung kanyang ipinapaliwanag tungkol dito sa isa sa nakasama niya sa bakbakan sa Mindanao na magandang kredibilidad na si Sergeant Gutesa na tumistigo dyan sa Senado. Pakinggan natin. Pero ito lang din para maiklaro ko lang kasi yun yung pinagmulan kung bakit lumantad yung pangalan ko na naman. I posted something sa Facebook na sabi ko nga, Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. But in fairness, no, nagtanong-tanong ako maayos yung serbisyo niya. No? Kasi at hindi ko nga, ang nabanggit na lang na, sir, kasama natin yan ng all-out war. Di ba, battalion commander ka ng 1st Battalion. Aside ako ng 10th Marine Battalion, siya sa 4th Marine Battalion. So, sama-sama kami dun sa pag-assault ng Abu Bakar. Ngayon, member siya ng Marine Security and Escort Group. So, normal sa kanya, nung pinakita nga, just to discredit him na, na-assign siya, detail, di ganito, detail. Siyempre, nung nasa active service siya, ang presidente nun was PRRD. Normal, nagbibigay ka na hihingi sila ng mga security, siya yung nabibigay. So, it doesn't really mean na pro-Duterte siya. Kasi, nung nakakausap ko yung mga ibang kabatch niya dati, ang usapan nila, batch sabi niya, huwag kang magre-retract, huwag kang kasi masisira yung credibility ng Marines. Even yung mga rank and file, even yung nasa active, nanonood lang sila. Pag nakita nila, there's such thing as a critical mass. Pag nakita nila na maraming tao nagkakaisa, kasi kung hindi naman ipakikita kunwari ng gobyerno natin yung sinseridad nila para i-address yung problem na to, wala pa nga nakukulong. Dapat ilang buwan na dapat may makita ka na ginagawa talaga na action. Well, sa akin kasi, ang sama na nangyari nag-polarize na tayo. Everything even yung mababasa mo about corruption lahat, may spin. To be more discerning. Kaya ako, pagka may nagpo-post na ganyan, please validate your information. Maliwanag, Miss Cindy Gonzales. Ano ba sa Tagalog yung discerning? Discerning. Unawain. That's right. Unawain. Dahil kung hindi uunawain, ay magkakaroon ng Vicente Gonzales ng hindi pagkakaunawaan, maggegera patani na naman daw ang mga sundalo, sila-silang magpapandali. Look, Vicente Gonzales, minsan alam niyo to si Miss Cindy Gonzales nawawala sa nawawala sa pwesto yung ginagawa nila Merly Daldalan kasi ng daldalan kaya napapagalitan ko itong mga to. You know what I mean? Pagka nakatutok, yun lang ang gagawin. Di naman ang karambas kayo. Anyway, sino ang dapat sisihin dito? Sino ang dapat na managot? Alam mo ba, Miss Cindy Gonzales? How about you, Merly, and itong isang tisay dito na Amerikana? Merdit. Do you know who's the culprit in the Philippines? In the corruption, you know. O sabi niya. Well, pakinggan natin itong nagdaan na presidente ng Senado.
sapagkat siya'y humarap na ngayon sa ICI, Independent Commission on Infrastructure. Humarap siya ron, pero walang alam ang buong Kapilipinuhan anong pinaggagawa nila doon sa loob ng ICI, sapagkat ang kanilang desisyon huwag ipaalam sa publiko. Isa pa yun sa sinasabi ni Colonel Kerubin. Bakit isisikreto? Kailangan ipaalam para ang taong bayan alam kung sino ang mapaparusahan. Ano, maghihintay hanggang matapos yan? Kailan pa matatapos yan? Pakinggan natin ito. Chis Escudero. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko, at marahil na-discover din ang Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo naganap din ang mga ito noong 2023, 2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ang katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya. Ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi, hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan at sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionable pondo nila. At the height of the impeachment controversy, and amidst the passion of some sectors to remove the Vice President at all costs, I urged prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng pira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Bakit ko ba nilabanan at binisto sila Speaker Romualdez mula noon hanggang ngayon? Kung kasabwat at kasapagat lang din nila ako, ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, hinalungkat ang issue ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inipit niya ang budget ng COMELEC sa Kamara dahil dito at binusisi ang di umano kaso kong ito. Kapag ka nagturo ka ng daliri kanino man, may tatlong daliring nakaturo pabalik palagi sa iyo. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat
bilang DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Martin Rilla naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliring nakaturo pabalik sa'yo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan ni-name drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman, bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Ang bawat balita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, ibababa lamang namin ay 35 maleta para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Ang sinabi ni retired Master Sergeant Gutesa, 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery ay di umano inatid niya sa iba't ibang bahay sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka? Bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Saldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na diniliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, "Good, we will work on it lahat." Bakit interesado ang lahat sa 6 na senador na idadawig di umano ni Bryce Hernandez na handang-handa tayong alamin sana kung sino-sino sila para mapagpiestahan natin sila? Pero nung sinabi ni Bryce na hindi pala senador, kung hindi kongresista lamang ang papangalanan niya, aba, biglang naglaho ng parang bula ang atensyon. It's my accusation. Biglang naglaho ng bula. Let me repeat that. Biglang naglaho na parang bula ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pero itutuloy daw eh. Yun ang sabi nila. You know? At mukhang pinag-iisipan na ngayon ni Senador Pia Cayetano na marami ang umaasa na siya ang hahawak ng Blue Ribbon Committee. Pero magko-commercial muna ang DZXL commercial. Alexa, lower. Alexa, play Vanilla Fudge Celebration. Okay, here's Vanilla Fudge on Amazon Music.
Well, we're back dito sa ating Sapagkat Mahal Kita, What's Happening? Simulcast with 558 DZXL RMN News Manila. Huwag niyong kalilimutan na itong ating tambalan na ito every week na kinagigiliwan ng marami nating mga sumusubaybay ay sa pamamagitan ng pagtangkilik sa tuwi-tuwina ng ating mga sponsors. That's right. Kaya, nagpapasalamat ang DZXL 558 at lahat ng RMN broadcast stations, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga tagapagtangkilik. 66 humigit kumulang na mga radio broadcast, the largest fleet sa buong nasyong Pinoy. Ngayon, narinig natin ang paliwanag ni People Power EDSA 1 hero na si Ariel Querubin. Pinaliwanag niya kung ano ang kredibilidad ni Sergeant yung Marine Gutesa. Well, kayo na ang humatol, you know. At nagsalita rin si Chis Escudero kung sino ang talagang mastermind. Tinuro niya si Martin Romualdez. Siyempre kasama niya yung kanyang lieutenant na si Saldi Co. Alam mo, sa isang organisasyon, Miss Cindy Gonzales, parang mafia yan yung mga sindikato. Ha? Merong mataas na godfather, yung mga sumusunod, may level yan Ngayon, ang talagang sigurado, yung mga kongresista na nagbibigay ng kanilang mga budget doon sa kanilang paborito na mga DPWH officials. Na ngayon sinasabi, pati si Secretary Dizon, yung kanyang mga appointed, wala na, mukhang aburido na si Secretary Dizon. Sinasabi na, iharap mo sa akin yan, Congressman Libiste. Tatanggalin ko yan, kakasuhan ko yan. Yun ang sinasabi. That's right. Ngayon, nagkaroon ng press conference itong Vice President ng Pilipinas na si Sara Duterte. Marami tayong malalaman dito sa kanyang mga binabanggit. Kaya gusto kong maintindihan kung ano ang kanyang mga komentaryo about this corruption and all this. Sapagkat tahimik siya Lagi kasing tinututukan yung nangyayari sa kanyang tatay doon sa Hague. By the way, si Karan Khan na prosecutor sa ICC tinagpas doon. Hindi na siya ang magpo-prosecute kay dating Pangulong Duterte. Alam mo kung anong problema, Miss Cindy Gonzales? Sex.
may sexual Scandal. nakakahiya ang tinamaan ng Judas. Sensitibo pa naman ang kanyang mga pinoprosecute. Yun pala siya ang dapat i-prosecute. Ano ba yan? Yan nga ba sinasabi ko eh. Pakinggan natin si Vice President Sara Duterte. Bilang nagugulat sa House of Representatives. Ask the question. Baka pwede kung sabi yung sinasabi ni Vice President Congresswoman Lily Jose. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Kung ano yung, pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palace, susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, bloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. Pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China, number 2, brat, number 3, Lucaret, crazy, number 4, makalimutan ko yung isa. Ano yung isa nun? Ulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds. Kilos tayo. Yan. Pro-China, brat, lupa-lupa, at confidential funds. Apat lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa akin. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Leila de Lima. Yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag natin sa kanila mga buhaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. But that's anti-Sara Duterte. Messaging narrative nila, nasa message board yan nila. Ma'am, si Speaker Ramon, former Speaker Ramon, has appeared before the ICI. Wala na, hindi ko na siya iniisip, ma'am. Wala akong comment, ma'am, sa kanyang pag-attend sa ICI. Sinabi ko na yan, diba, na ang ginawa lang kasi ng Pangulo, noong tinamaan siya ng sarili niyang speech, na maliyan naman kayo, at nagalit yung mga tao, ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. So, para ba ako dapat ang imbestigahan, ako din ang gumawa kung sino ang mag-iimbestiga. So, the question of integrity, definitely, ano siya, hindi siya reliable. Next question. Just Mr. Kailina na, Ma'am, thank you for accommodating for more of our questions. In relation dun nga sa corruption, kung mga maaaring nakaka-apekto maraw ito sa image ng Pilipinas at yung trust confidence ng investors, ano po yung masasabi niyo dito? yes ma'am, totoo yan. Even before this corruption scandal, one of the, we can say siguro top 3 reasons why investors do not put their money in the Philippines is because of corruption.
sa Thailand or pumupunta sa Vietnam. At meron na ngayon, ilan, marami pumupunta sa Bangladesh because nakaka-apekto yung corruption sa competitiveness ng isang bansa. Yung corruption complaint ng foreign investors and even domestic investors, hindi yan ngayon lang. Malamang kung noon ang nangyari, malamang kung noon napapaisip pa ang investors na o sige, tingnan natin ang Pilipinas. Ngayon, after the corruption scandal of the administration, hindi na sila at all naglalagay o nag-shortlist ang Pilipinas. Siguro automatic na yun na let's not think about or include the Philippines. Kung natin pinag-iisipan pa tayo ng mga investors, ngayon hindi na. Pero yung corruption na yan, nandyan na yan, complete na yan ng mga investors dati pa. Kasama doon ang cost ng investment. Tubig, kuryente. Sunod dyan ay connectivity. Sabi nila, masyadong mabagal IT infrastructure ng Pilipinas. At nandoon na dati pa yung corruption. Kaya sinasabi ko, noon kinoconsider tayo, ngayon hindi na talaga. Dahil sa ginagawa ng administration. As Vice President, akala ko Vice President. Because lahat naman tayo merong constitutionally protected freedom of speech and expression. And we talk about it because that is the essence of democracy. Walang good governance, walang demokrasya kung hindi nakakapagsalita ang mga tao kung ano yung katotohanan na nakikita ng sarili nilang mata. In the hope na yung gobyerno makikinig. Kasi ganun dapat yun, di ba? May feedback ka dapat sa mga ginagawa mo para, number one, nakukorek mo yung sarili mo. Number two, responsive yung ginagawa mo. Number three, relevant siya sa bayan kung ano yung ginagawa mo. Pero, wala naman, hindi nagkukulang yung mga tao sa pagsasabi kung ano yung mali. Nagkukulang yung administrasyon sa pagtugon doon sa mali. Ma'am, ikaw ma'am, wala kang tanong sa akin ma'am. Ang layo ng biyahe namin, lahat yan nilaba, tapos wala kang tanong sa amin. Magtanong ka ma'am. Sige. Gising pa yan siya ng maaga ma'am para tumayo dyan sa tabi. Trabaho mo yan siya ma'am. Yes, ma'am. You mentioned earlier na narrative po ng mga anti-Sara Duterte, yung that you are pro-China. But what exactly, ma'am, is your stand on this continuing harassment by Chinese Coast Guard against our Philippine vessels within Philippine territory? Yes, ma'am. My stand is, meron tayong arbitral award. Meron nanalo na tayo doon. That is clear. Nakita yan ng buong mundo. And we need to assert that through diplomatic channels. Because the harassment in the West Philippine Sea, it does not comprise the entire relationship natin sa China. Meron naman tayong problema sa iba't ibang bansa, hindi lang sa China. Pero ang ginagawa natin ay dinadaan natin sa Department of Foreign Affairs. Umuupo yan sila doon, pinag-uusapan nila yan doon. So yan yung karapat-dapat na gawin ng isang gobyerno kapag meron silang problema sa ibang bansa. Hindi lang sa China. It has to go through the diplomatic channels. Pinag-uusapan yan. Hindi yan pinaglalabanan doon sa dagat. Pagpansang napakawala niyo daw si Congressman Kiko Bersani of Cavite, especially with his antics last weekend. Hindi ko, okay, number one, kilala ko si Congressman Kiko Berzaga because of the campaign in Cavite in 2022. Dahil unity siya. Ang pagkakaalam ko,
mga magulang niya, hindi sila for the unity. Ang maalala ko, yung mga magulang niya, Sara Upi, pero si Congressman Kiko Barsaga was for the unity. Hindi ko alam kung nagkausap man kami from that time na nakita kami sa kampanya hanggang ngayon, kung meron man. Pero ang huling maalala ko na nagkausap kami is doon sa rally ng unity sa kanila, sa Dasmariñas, Cavite. Hindi ko makawala si Kiko Barsaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barsaga, isa siyang tao na ma-handle na kahit sino man? Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi unity yun si Kiko Barsaga unity. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Diba? So, bakit yan makikinig kay Sara Duterte? So, no, I do not control Congressman Kiko Barsaga. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing. Because as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number one, hindi natatakot, at number two, hindi nabibili ng pera. Pinagdadasal natin sa Diyos na makinig ang administrasyon na gawan nila ng solusyon ang korupsyon sa Pilipinas. I would just want to ask, with the alleged destabilization, Alam mo ma'am, yung destabilization, nagagaling lang naman yun sa administrasyon eh. Wala naman destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang ma'am, walang nagpaplano ng destabilizasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Kasi nai-insecure sila at natatakot sila. Kasi lumalakas yung boses ng mga tao. Diba? Meron ba tayong ginagawang destabilisasyon? Meron bang mga tao na nagmi-meeting na nagsasabi na makabayan, yes, number one. Yan talaga ang vision ng makabayan. Pabagsakin ang gobyerno kasi gusto nila mag-take over. So kung meron man grupo na nagmi-meeting para mapagsakin ang administrasyon ng gobyerno, makabayan yun. Wala nang iba. Lahat ng iba dyan, wala nang meeting yan. Nagsasalita lang yan. Lahat ng mga tao ng kanilang, nagsasabi lang sila sa galit nila. Tayo pala. Kasama na ako dito ma'am. Nagsasabi lang mga kami. Tayo sa galit natin. tingin na aside from the flood control, ano pa ang mga dapat sigurong tingnan o i-check aside from this flood control? Yung una lang sinabi ko ma'am, no, yung listahan na ginawa nila para sa Department of Education, where yun natingnan kung sino yung mga sinulat ni Martin Romualdez na mga congressman na makakatanggap sa school building program fund. Pangalawa, flood control, yan, laging may corruption dyan. Farm to market roads, laging may corruption dyan. Yung pagsira ng highway ma'am, bagong highway sirain, tapos sementohin natin ulit. Yung road reblocking, no? Ang tawag dyan. Yan ma'am. Nakikita mo yan lagi ma'am sa highways, kahit sa Mindanao, non-stop. Every year, ayusin, sirain,
sa bayan na yan. Therefore, pag sinabi ng bayan na magpa-drug test ka, hindi ka pwede magsabi ng hindi. And therefore, that is betrayal of public trust. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya na hindi niya sinasagot. Ang ginagawa nila, nanahanap sila ng mga tao na nakikita nila para nakakalimutan yung tanong sa kapasidad ng Pangulo na maging litay. That is a pointless call lang. Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? Ilang years yung senior? 20 years? Oh. So, Marcos resign is a pointless call. That is why I am asking him to do his job. Of which, of course, alam na natin lahat na hindi niya ginagawa. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Ang Vice Presidente ng Pilipinas, Inday Sara Duterte, Miss Cindy Gonzales. Well, you know, it's up for the listeners to consume yung mga binigkas niya. Yan. Tignan nyo lahat yung messenger and by-verse nyo lahat. You know, nakikita ko eh. Huwag na tayong mag-comment. Dahil sa dami, hindi natin masasagot lahat yan. Subalit, babalik tayo next week. Dito, sa Sapagkat Mahal Kita, What's Happening? With yours truly, Don Lino Celye. That's right. From WRMN New York. Back to you, DZXL. Well, ang haba masyado naman ni Vice President. Tinapos mo na. Binigay sa akin